Samantalang kung Biblia ang ating pag-uusapan, ang tao pala walang karapatang magtayo ng sariling iglesia. May iglesia na sa Biblia, sasangkap ka na lang doon, nakikisama ka na lang doon, uugnay ka na lang doon, hindi ka magtatayo ng sarili mo. Sapagkat pag nagtayo ka, ano ang kahulugan nun? Pakinggan nyo, sa isang talata ng aklat ng mga taga-Roma, sa Kapitulo 10 at versikulo 2 hanggang 3, ganito po ang pagtuturo kung ano ang kahulugan pag ang tao nagtayo ng sarili niyang iglesia. Ang sabi ganito, sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Nakita nyo? Yung palang nagtatayo ng sarili, yun ay kahulugan, hindi pagpapasakop sa katwiran. Ha? Paghiwalay sa katwiran, yung magtayo ka ng sarili mo. Yung sarili mo ang ipundar mo. Ang ipangaral mo, yung sarili mong naimbento, yun ay hindi pagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya nga sabi ni San Pablo, sapagkat ang wika sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit nilang maitayo ang sariling kanila. Nagtayo sila ng sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Kaya itong iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo, na ayon sa rehistro itinayo ni Ginoong Manalo, bunga yan ng hindi pagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Itong iglesia ni Ellen G. White na iglesia Sabadista, na ang tawag dyan na Iglesia Adventista del Séptimo Dia, yan o itayo ng tao. Inaamin ng kanilang librong nagtayo niya na si Ellen G. White at ang kanyang mga kasama. Itong iglesia ni Cristo sa Los Angeles, California, na ang pastor of faith si Lenny Buwan, babae, yan po hindi rin sakop ng katwiran ng Diyos, mga kababayan ko na nakikinig ngayong hapon. Kaya, o ngayong araw na ito. Kaya tayo po dapat mag-iingat. Pagka ang isang iglesia, inaaminan nilang sila'y tayo ng tao, wag na kayong mangangahas kumatok man lang sa pintuan ng kapilya ng ganyang mga iglesia, sapagkat ililigaw po kayo. Kaya kita nyo, itong tayo ni Ellen G. White, sa pangalan pa lang malina. Pangalan pa lang, pangalan pa lang malina. Bakit? Eto, isang usapin nito sa pananampalataya. Yang pangalang itinatawag sa samahan, isa po yan sa doktrina sa Biblia. Yung pangalan. Akala nung iba, kahit ano gusto niyang itawag, pwede na. Agaya nung Rose of Sharon Fellowship, The Word of Truth Fellowship, Jesus is Lord Fellowship. Akala nung iba, kahit anong magustuhan niyang ipangalan, pwede na. Sa Biblia, hindi po ganon. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng unang Korinto, sa Kapitulo 4 at versikulo 6, ganito ating matutunghayan, mga kababayan. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Paano po ang pagkatuto sa pananampalataya na itinuturo ng kasulatan? Ang sabi ng mga apostol, sa amin, sa mga apostol, matuto kayo, ang wika nila, na huwag magsisihigit sa bagay na nangasusulat. Kaya, kung meron tayong matututunan by faith, hindi kailangang yung ating matututunan sa pananampalataya ay lagpas o labis o higit sa bagay na nakasulat. Ang lahat ng aral na nararapat matutunan ng tao, ipinasulat ng Diyos. Kaya, kailangan nakasulat. Yun hong Iglesia Adventista del Séptimo Dia, kahit ho sa Genesis hanggang Apokalipsis, lalusin ninyong basahin.
Wala ho kayong mababasang Iglesia Adventista del Septimo Dia, pangalan ng iglesia sa Diyos. Wala po. Ang sa Diyos po, ang nakalagay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun ang pangalang nababasa sa Biblia. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pakinggan nyo't babasahin natin. Dito sa unang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 14, ganito po ang nakasulat, mga kababayan. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ayon. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun ho ang pangalang nakakapit sa iglesyang nasa Biblia. Tinatawag po yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tinatawag yung mga iglesia ng Diyos. Tinatawag iglesia ng Diyos na buhay. Yun po ang mga nakasulat sa Biblia. Pero, Jesus is Lord Fellowship, wala ho sa Biblia yon. Ha? Iglesia Adventista del Septimo Dia, wala ho sa Biblia yon. Kaya nga pangalan pa lang itong Sabadista, mali na eh. Paano aasahan mo ay tinayo ito ng tao? Kaya sabi sa Biblia, yung nagtatayo ng sarili, hindi napapasakop yun sa katwiran ng Diyos. Kaya may katwiran ng Diyos, hiwalay sila. Bakit? Gusto nila, sarili nila ang kanilang gawin eh. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng banal na kasulatan, may mga taong yung sarili nila ang gusto nilang pairalit, hindi yun sa Diyos. Ito ang sabi. Sa 18:1 ng Kawikaan, ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Ayun. Yun ay kang humihiwalay, humahanap yun ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo siya laban sa lahat ng magaling na karunungan. Kaya po yung mga nagsihiwalay sa paraan ng Diyos, nagtayo ng kanilang sarili, yun nakikipagtalo sa karunungan ng Diyos yun eh. Kaya yung mga iglesyang itinayo ng tao, ang pinaiiral ay sarili nila. Yun ang dapat nating makita. Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Pangalan pa lang ng iglesia, mali na. Tanungin nyo sa mga Seventh-day Adventist. Yun bang pangalan nyo, Seventh-day Adventist? Nasa Biblia ba yun? Meron ba kayo maipakikitang kahit isang talata? Tandaan nyo, mga kababayan, ginagarantiya ko sa inyo. Pati liig ko, ginagarantiya ko. Papuputol ako ng lalamunan pag nakabasa sila ng Iglesia Adventista del Septimo Dia sa Biblia. Wala ho yan sa Biblia. Yung Jesus is Lord Fellowship, wala ho sa Biblia yon. Ang pangalan ho sa Biblia, Iglesia ng Diyos. Yun ang nakasulat sa Biblia.